I want to help you. Sabi ko nga po kanina, if I can help you explain to our people, baka malaking may tutulong natin. Nagsisikip na po ang dibdib. Gipit na gipit, nagsisikip pa yung dibdib. Hindi po kasi nila maintindihan, natutulog sila on such a day, 55 pesos po yung gasolina. Pagkagising nila, 125. You owe it to this committee, if not to the whole Filipino people, particularly the consumers, to provide an answer. Kailan po nagagamit yung replacement cost? Using your monitoring function, Yusek Marasigan, I think you will be able to explain before the committee para po maintindihan ng tao. Ipapaliwanag po namin pagkatas niyong ibigay. Ano po ba yung threshold? I will ask you. What is the threshold needed for Section 14 to be operationalized by the DOE? Thank you po, Mr. Chair. Honorable Marcoleta. Una po, nais ko po ipalam sa inyo na base po dun sa ating concerned unit, nagkaroon na po tayo ng coordination dun sa supplier po, yung nagbigay po ng presyo na katumbas po ng binigay niyong presyo sa amin, kung saan ay nakikipag-arrange na po kami ng coordination meeting. So sa pamamagitan po nun, pag nalaman po namin yung mga components ng pagpipresyo, may ihalin tulad po natin yan. Yun nga, yung kung paano naman ginamit nung ating mga oil companies dito sa Pilipinas, yung pagkakapag-unbundle ng kanilang presyo para po maikumpara natin at malaman natin na tama ba yung ginamit nilang replacement cost. Maaari pong sabihin natin na nakagawian na at part na ng business component yung paggamit ng replacement cost. Ang magiging tanong naman po is tama po ba yung nagamit na replacement cost. So yun po yung aalamin natin. At marami pong salamat dahil nagbigay po kayo sa amin ng daan upang makakita ng ibang source. Yung hubang source ng information na pwede namin magamit na pagkukumpara. Bukod pa po ron doon, dahil po ina-unbundle natin kung yung lahat ng components po ng ating petroleum products, malalaman po natin doon, again, ang punto po natin, malaman kung tama yung replacement cost na ginamit dahil malalaman natin ang component ng presyohan ng ating pong petroleum products at kung saan yung component na dapat tumaas. Kung halimbawa ko lang po, pero hindi direktang halimbawa, hindi direkta comparison. Sa ating pong electric power industry, alam po natin ang component ng generation. Alam po natin ang component ng ancillary transmission, distribution, and etc. Pagdating po sa ating produktong petrolyo, isa lang po ang presyo natin. Kailan Yun po lang kayo po yung- nakipag-coordinate? Ang feedback po sa akin ay Monday. Nung Monday po kami nagkaroon ng coordination. So magsaset po kami ng meeting. Nung Monday lang po kayo nakipag-coordinate? Di po. Isang Nung buwan na Monday, po nating pinagtatalunan nung nito, Monday Yusek po Marasigan. na-establish yung communication, yung pong contacts kung paano sila ma-access. Opo, We tried po. Kumontak na po sila. Opo. Ano pong ginamit na modality ng pag-contact? May nakuha na daw pong contact number para mag-communicate. Kasi po, ang ginawa po ninyong communication through email. Tama po? Ito po, nakuha ko po yung email ninyo eh. Ang email nyo is April 27, 2026, 12:25 p.m. In-email po ninyo yung contact informant sa Singapore na nakabase po sa Australia. Ilang oras po ang pagitan ng Pilipinas sa Australia? 3 hours, 4 hours. So alam po ninyo na maring na-receive niya sa ganitong oras. Tama po? Ang problema po, sinabi nyo, sana po kanya'y makausap namin kayo kinabukasan, April 28. At nagtakda po kayo ng time between 1 o'clock to 2 o'clock. Meron po bang ganun? Ibig ba nyo sabihin, pagka-email nyo sa kanya, kinabukasan, magtatakda kayo ng oras, mag-zoom tayo, ano pang klaseng communication po ito? Pangalawa po, ito po ang pinaka-importante. In-email po ninyo
Hindi po umabot sa kanya. Alam po ninyo kung ba't hindi umabot sa kanya? Alam nyo, Secretary? Hindi po po. Oh, siguro ayaw po nilang sabihin. Siguro nandyan yung mga assistant mo, ayaw nilang sabihin sa'yo, nahihiya sila. Pero kailangan malaman mo kung ba't hindi umabot. Kasi halos pagalitan ko na yung informant. Bakit hindi ka sumagot? In-email ka nila, pagkakataon mo na ito. Sipsipin niya, email lang kayo noong Lunes. Mr. Chair. Alam niyo kung bakit hindi umabot? Yung email po ninyo kulang ng isang letra. Ito po, ako ibibigay ko ulit sa inyo kung saan kayo nagkamali. Talaga bang seryoso kayo na makipag-coordinate? Yung pong email, titingnan yung mabuti yung kahit sino po ang may hawak ng email. Titingnan niyang mabuti doon nakasalalay kasi. Kumulang ka kahit period lang o hindi ko na po kailangan emphasize to eh. Kung talaga pong kayo'y seryoso, nakikipag-coordinate, hindi sana nung Lunes. Dapat last year. Kasi problema po ito eh. Tingnan po ninyo. Kaya ako naniniwala, wala namang krisis talaga. Sa totoo lang. Dahil hindi po nila dinispute itong mga independent data na binigay ko. Alam ko po, kinonfirma nila. Hindi sila kumikibo. Sinabi ko, they were making at least 3 billion pesos per day. Hindi sila kumibo. Bakit? Totoo siguro eh. Tingnan niyo po, paunti-unti bumababa. So Mr. Chair, na ngayon napatunayan natin, yun pong rockets and feathers irony. This is irony focuses on the asymmetry of prices. The prices shoot like rockets when world prices go up. But they fall like feathers when they drop. Tama po o hindi? Naniniwala po ako. Paunti-unti pong ibalik na sa 55 kagad. Kung hindi naman totoo itong crisis na ito. Kaya ng manibela, kanina pa gusto na magsalita ito eh. Palagay ko pag itong nagsalita, total pag nagsalita, ako po'y aalis na kasi ayaw ko pong marinig kasi masasaktan na naman po ako sa sasabihin niya. Ang pasang Mazda nandito. Alam po niyo, ilang beses po akong tinawagan ni Ka Obet tungkol dito. 292 text messages. Dalawa lang po inasagot ko, pasensya ka na, Ka Obet. Kasi po, ayaw ko po sagutin, wala akong maisagot eh. Secretary Rex, mabuti na lang nandiyan ka. Pag nakikita ka, kita na-inspire talaga. Mr. Chair, salamat po sa panahon binigay niyo. Salamat po. Maraming salamat, Senator Marcoleta, for those very important interventions. Meron po akong ilan follow-up questions